Mahal ka ba ng Diyos? Mahal ba ako ng Diyos? Siguro po ay kinakailangan natin ulit-ulitin sa ating sarili na mahal ako ng Diyos. Sapagkat ito yung pino sa ating ngayong ipinahayag ng Ebanghelyo. John 3:16. Dahil sa lubhang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Ito pong mga salitang ito ay maaaring alam natin. Kailan nararamdaman ba natin? Bahagi yun na paminsan ay nagbibigay ng pagkakataon ng pag-ibigay. Nararamdaman ba tayo talagang iniibig tayo ng Diyos? Alam natin na si Jesus ay namatay sa krus. Gawa ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pero ang dalawang ay nararamdaman ba natin? Ay sabihin natin, nararamdaman natin, kaano kalalim yung aming nararamdaman? Paano talagang masasabi na naramdam natin? Baka alam lang natin, pero hindi natin nararamdaman. Kasi bakit? Kasi kung talagang nararamdaman natin, dapat may action. Hindi pwedeng walang action. At ano yung pagkilos? Kung babalagpasin natin, ipag-ino natin sa araw ng gabi, ay dalawa. Ano yun? Pag-iwas sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng kasalanan. Dumalayo tayo sa kadiliman. Tayo'y hindi gumagawa ng kasalanan. Ano ba? Dumalapit tayo sa ilaw. Bahagi yun. Kasi baka mamaya, sabi ka natin, ay baka nauso kasi ng panahon na yan yung dumaan yung tinatawag ng kursilyo, paiyakan, maraming umiiyak sa kursilyo. Pero hanggang iyak lang, walang lumabas na pagbabago. Kasi nga, ay balik lamang sa dalang ugali. Pero yun ang hamon na ipinamanig sa atin ang buong may kapal. Kasi pwede kasi tayo maging active. Ang galing-galing. Pero ba't ka naging active? Out of love sa Diyos o baka out of love sa sarili? Kasi may mga taong gumagawa, nagpapasikap, naglalagay ng pangalan, nagpapapapel, para ano? Para mapulihan lang sa mga tao. Bahagi ho. Pagkakataon. Kaya hindi na ulugan na ang tao nito. Maraming ginagawa. Pero hindi lang ba sa maraming ginagawa? Kung ginagawa nyo sapagkat mag-iwanan sa kanya na yung kanyang pinag-uugutan na maraming ginagawang kabutihan niya. Kasi nga, gawa ng pag-ibig sa Diyos. Ngayon, tayo kukuha ng ating mga iboboto sa darating ng eleksyon.
ay huling araw na ng Abril, papasok na ng buwan ng Mayo. So, 12 araw lang, no? Bahagi yun. Ano yung kalimitang araw ko sa mga kumakandidalo sa ano? Dapat, yung paggawa nyo ng sinasabi ninyo, no? Gusto nyo marami yan, no? Pwedeng sports, pwedeng sa health, pwedeng sa pagtulong sa mga may sakit, pwedeng yung kung tawagin natin ay iwasan ang bisyo, no? Yung pinagbabawal na gamot. Ako dapat sinisimulan nyo yan kahit hindi pa kayo elected. Siguro yung humor hindi pa elected, pero dapat kahit hindi kayo pa-elected, ay ginagawa na kayo, no? Bahagi yun, no? Para masabing na ito yung ginagawa ko sa pag-ibig sa Diyos. Pero yung hamon ay binibigay sa atin sa Ebanghelyo, no? Siguro, isang bahagi ng aking pag-uwinay na yung nararamdaman namin yung pag-ibig ng Diyos, no? Kasi kanina nanggaling ako sa Paki, no? Nanggaling ako sa Paki. Ay maraming tao kasi biyagi ko, no? Ito yung pagtawag ng biyagi ko. Ako pa nga ay sabi ko kasi mahirap pumasok. Kaya ako ay nag-tricycle, no? Ay akala ko napapasok ko ng tricycle ng simbahan. Hindi rin, no? Mas malaki na rin ginaya sa tricycle. Naglakad na naman ako, no? Pero makita natin ang daming tao. Yung iba doon na natulog. Yung iba 3 araw ng araw. Yung iba kagabi lang, no? Bahagi. Makita natin, sabi nga nung kura paroko. Paano yung iba dyan? Kasi ito yung misa, no? Bulang alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, at alas 10. 7 hapis kasi, no? Ni Maria. So, sabi sa akin, yung iba dyan, Father, 7 beses nagsisimba paglupi. Parang sa ako, parang ang hirap nun, ano? 7 beses lang magsisimba, hindi naman lahat, ano? Pero sabi ko, ay 7 beses na nagsisimba, gawa lang ng lupig ng biyati ko. Makita ko natin, kahit saan nahirap pumasok, no? Di ba natin na nakaupo sa hagdanan? Alam naman natin yung simbahan doon bago may hagdanan, no? Yung sakristiya, puno rin ng tao, no? Sa labas ng sakristiya. At kung saan kaya nanggagaling yung kanilang devotion. Sabi ko nga, sana nga yung aking mahal na beren ng Bilaon may ganun klase ng devotion, no? Na magsisimula sana dito, no? So, pero ibig sabihin, biro mo yun? Bakit nila ginagawa yun? Ano? Ay sa aking pag-iigay, kasi ramdam nila, no? Ramdam nila yung ibang-ibig natin ngayon sa araw na yun. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lipunan. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, no? Ay bahagi yun na makita natin. Pero sa nalala po, ay
natin ay hindi lamang dapat umigil doon. Dapat ito ay patuloy na lumago. Pero sana makita natin na napakamahalaga po yung Ebanghelyo na ipinahayag natin. Kung mararamdaman lang natin ganun ako kamahal ng Diyos. Kaya siguro maisip natin na itong mga tao ito, ramdam nila na mahal sila ng Diyos. Kaya okay lang, no? Okay lang na naanduhan sila, no? Na sabi nga natin, kung kayo kami nga hindi na nagsimula doon sa pinakadulo, no? Doon na kami nagsimula sa altar, no? Ay makita mo talaga kapag doon ka nagsimula sa dulo, ay nakita mo yan amoy pawis, no? Amoy pawis. Talagang dapit-dapit. Alam naman natin na yun, ang init na yung panahon na ito, no? Ay kaya nila yun, no? Ay bahagi yun. Kaya siguro ay ito yung pinakailangan din natin pagtibayan. Kung marami tayong magagawa, maraming himala, maraming mababago, kung talagang nararamdaman natin yung damdamin na ipinahayag sa atin, na talagang mahal na mahal tayo ng Diyos at tayo ay na nakikita natin na ayaw ng Diyos na tayo mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana po ay hihilingin natin sa buong may kapatid, hihilingin natin na maramdaman natin ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Nang sa ganun, tunay tayong baguhin ng kanyang walang hanggang pag-ibig